pagbabahagi ng salita ng Diyos kung hindi po tayo makikipag-isa. Sabi nga po dito, tinawag ang church hindi lamang para magpagawa ng malaking simbahan, magkaroon ng fellowship, kundi tinawag ang church para maging disciple at mag-akay na mga kaluluwa sa Panginoon, mga taong walang pagkakakilala sa Panginoon. Hello? You are called by God, we are called by God para hindi lamang umupo diyan. Hello? Kasi kung gano'n ang pagkatawag ni Lord para sa atin, hindi na natin kailangan magmisyon, magbahagi ng salita ng Diyos. Pero bakit yung mga alagad, ibinigay nila ang kanilang buhay para sa Panginoon? Ang calling ng Lord, ang burden ng Lord, ang puso talaga ng Panginoon ay mag-akay ng kaluluwa. Amen? Next slide. Tinawag ang mga unang alagad, Matthew 4:18, habang si Jesus ay naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang magkapatid. Sila ay sina Simon na tinatawag na Pedro, ang nakababata niyang kapatid na si Andres. Naghagi sila ng lambat sa lawa sapagkat sila ay mangingisda. Sila Simon o Pedro o Andres, ang mga na tinawag sila handa silang sumunod. Tayo bilang mga Kristiyano, tinanggap natin ang libre ang kaligtasan at libre din nating ibahagi sa ibang kaligtasan. Ibig sabihin, huwag natin sarilinin ito. Hello? Yung unang alagad, yung first calling ng Lord, sila Simon, sila Andres, sila yung tinawag ng Panginoon. Mangingisda sila. Ano po? The first disciple. Ang sabi ng Lord, hali kayo, Simon, Andres. Kasi mangingisda sila eh. Tinawag ko kayo. At gagawin ko kayong mamalakaya o fishermen. Nag-reject ba si Andres at si Pedro? May rejection ba sa kanyang puso? Hello? Inaccept niya yung calling ng Lord. Nakita niyo po, mga mangingisda, ordinaryong tao. Hindi na natin kailangan pa ng power, ng authority, kung sino man. Gagamitin ka ni Lord, ano man yung sitwasyon mo, para ipahiya yung mga matatalino. Amen? Kasi ang nakita ng Lord, yung puso nila Simon, na handang sumunod sa Panginoon. Sa pagsunod sa Panginoon, kapatid, wala pong formula dyan, tinitingnan ng Lord yung puso mo. Sabi mo nga sa iyong katabi, yung puso mo. Na naglalakad ka 1 kilometro para pumunta sa church. Amen? Na nagtsatsaga ka kahit mainit. Naririto ka kasi ayaw mong mawala sa gawain ng Panginoon. Na kahit ikaw ay pinag-uusig, pero hindi mo ginigib up ang iyong pagiging Kristiyano. Kasi yun ang pinaka-the best na regalo na ibinigay sa iyo ng Lord. Yung buhay na walang hanggan. Ano pa ba yung hinahanap natin sa buhay natin? Kung hindi yung buhay na walang hanggan na yan. Yan na po yung the best regalo ng Lord sa atin. Ang sabi pa po dito, o baka sabihin natin ang pagkatawag na ito ay para lamang sa mga unang alagad. Hindi, dahil ang 28 na chapter ng Book of Acts ay tumutukoy sa pangangaral ng Ebanghelyo. Subalit wala ng unang alagad. Kaya tayong mga nakakilala sa Panginoon ang magpapatuloy ng gawain ito. Hello? Sabihin nyo sa iyong katabi, wala na yung mga unang alagad. Sino na ngayon ang alagad ng Panginoon? Si Pastor lang ba? Si Brother Arnel lang ba? Ikaw. Tayo po. Hello? Tayo po ang mga alagad ng Panginoon. Na tayo ang magpapatuloy na sinimulan nila hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon Jesucristo. Kailangan po nating ituloy yung mandato na yun. Alam niyo po, noong